Breaking news po mga kababayan. Nako po, Tariela. Binakbakan ni Senador Marcoleta. Risa Hontiveros. Inasampal ng katotohanan ito mga kababayan. Panoorin po natin paano ilang paso ni Senador Marcoleta itong si Risa Hontiveros at lahat ng mga pinklawan, tangalista at lahat ng mga pinkilista. Makinig kayo. Dito, makikita nyo talaga kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan. Hindi lang yung mga tao na kunwari mahal ang bayan, pero sarili pala ang minamahal at sariling interes ang isinusulong. Dito si Marcoleta malalaman natin na katotohanan ang kanyang gustong mangyari. Kaya si Tariela, nasupalpal ng katotohanan dito. Panoorin po natin mga kababayan. Ito po. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Hontiveros, Senator Hontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po
sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President. Ayan, mga kababayan, matinding sagutan nito. Anong sinasabi ng komento, mga kababayan? I-check po natin. Ito po ang sabi ng komento. Plastic yan, si Hontiveros. Nako po. Ang holy-holy ni virus. Nagagaslight ka ga. Nagagaslight ka nga now sa sinasabi mo. Ang layo-layo ni virus sa sagot na question ni Senador Marcoleta. Hontivirus, tama yung kay Marcoleta. Move on at makipag-usap at doon magsimula. Then pag na-settle na, agree both side tapos ganun pa din sila. Iba na usapan nun, wag ka na kasi. Ito si Marcoleta. Talagang matalino. Si Risa ang bobo. Nako, grabe. Virus, di bagay sa'yo magsuot ng mga Maria Clara. Pagkukunwari lang at niloloko mo lang sarili mo. Nako po. Pag nagkagulo ng tuluyan ng China at Pinas, si Risa ang kauna-unahan na tao na aalis ng bansa kasama ang buong pamilya niya. Kaya walang plano na magkasundo ang China at Pinas. Factual ba yan si Risa o chismis lang? Nako po. Ibalik mo na pera ng PhilHealth, nakakainis, kawawa mga tao sa ginawa mo. Pera ng taong bayan para sa PhilHealth, kinain ng isang dambuhalang balyena at buwaya. Nabwisit ako sa mukhang magnanakaw ng pera ng PhilHealth. Ikaw maging presidente ng Pilipinas, matulog ka na lang. Abogado or abogado ka ba talaga, sir? Ang laki ng buto mo. Nabulog ka dyan sa laser, pakita mo. Queen PhilHealth billions. Corrupt, di ba kampi mo nga si komunista na NPA, terorista ng Pilipinas? Pareho lang kayo, ideolohiya, dapat maunawaan mo ang China, bakit galit ka sa kanila? Ipokrita ka lang ba talaga? Grabe mga komento. Hindi talaga pwede si Risa Hontivirus na maging peacemaker ng China at Pinas. Halatang halata na mas lalo niyang pinapagulo ang problema ng bansa. Palayasin niya si Senado. Hoy, Hitad Hontiveros, mas malaki ang tulong ng Chinese sa Pilipinas kaysa sa'yo. Grabe mga komento mga kababayan. Ang mga komento galit na galit kay Risa Hontiveros dito. Ituloy pa natin mga kababayan na ito po. Ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Mga kababayan, gusto kasi ni Risa Hontiveros, bakbakan natin ang China.
makigera tayo. Gusto nila i-gaslight. Gusto nito ni Risa makipagdigma tayo sa China. Alam natin na ang China napakalakas. Ang Amerika nga natatakot dito sa China eh. Kasi pag nagkagera, ang Pilipinas maiipit. Gusto nilang isangkal, gusto nilang ipangharang ang Pilipinas. Tignan nyo po si PRRD nung siya yung Pangulo. Walang gulo na nangyayari. Yung mga Pilipino na nangingisda dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Bajo de Masinloc, yung mga tuna, ang dami nilang nakukuha. Nakikipagkape pa sila sa mga Chinese na mangingisda. Talagang friend ng Pilipinas ang China. Gusto kasi ng kampo ni Risa, nila Tariela, makipaggera ang Pilipinas sa China. Which is wala tayong kalaban-laban. Sabi nga ni PRRD, makipagkaibigan ka na lang. Di ba mga kababayan, gusto kasi nila isangkal ang Pilipinas sa China, makipaggera, which is wala naman tayong kakayanan. Pupulbusin nga lang tayo ng kanilang mga missile. Gusto kasi ng mga ito, mga kababayan, makipagdigma tayo. Ayaw daw nila sa China. Pero yung damit, gawang China. Mga kababayan, di ba? Yung hikaw, China. O mukhang China pa ito. Mukhang China man. O si Risa Ontiveros. Ayaw niya ng Chinese pero mukhang Chinese. Yan yung mga komento dito, mga kababayan. Gusto kasi nito makipaggera tayo. Tignan mo si Marcoleta, ang ganda-ganda ng kanyang paliwanag. Si Tariela naman, hinahamon si Xi Jinping. Di ba mga kababayan? Banat kasi ng banat. Akala mo, gusto makipaggera. Akala mo, lakas-lakas ang Pilipinas. Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin paano mapulbos itong si Risa Ontiveros dito. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. At pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan,
ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Ayan mga kababayan. Ano ba kasi sinabi ni Tariela mga kababayan? Ito po sinabi ni Tariela. Ito po. Tariela. Issue. Ito po yung issue ni Tariela mga kababayan ko. Ito kasi hindi rin ito panoorin ang sagot ni Tariela kung bakit hindi natin ginagamit ang water cannon sa China. I-check natin dito. Erwin Tulfo pinalayas ito tignan niyo po mga kababayan ito. Ayan po. Erwin Tulfo pinalaya sa mga opisyal ng Chinese Embassy kung ayaw umano nila Erwin Tulfo palayas ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Kung ayaw umano nila ang gumaganang demokrasya sa Pilipinas, maaari silang lumayas anytime. Ayan mga kababayan. Kasi nga, ito namang si Tariela kasi mga kababayan, parang naghahamon. Tignan nyo po yung mukha ni Xi Jinping. Ginawa niyang katatawanan. Syempre magagalit yung China. Ginawa mong katatawanan yung itsura. Ayan mga kababayan, nakikita nyo po. Nakikita nyo po mga kababayan. Ayan ginawang katatawanan yung itsura. Sino bang hindi magagalit kahit sino? Halimbawa si BBM. Ginawan din ng China ng karikatur na ganyan. Pinapangit yung itsura. Di ba magagalit din yung mga Pilipino na mga loyalista nga? Ayan tignan nyo po yung komento dito ha. Ayan po, Erwin Tulfo, ayan. Ito po. Ito mga kababayan. Ayan, ito naman sabi ng China. Ito, tignan nyo po mga kababayan. Ito sabi ng China. China can't move on after PCG Commodore J. Tariela remarks against China action bullying in West Philippine Sea and China Communist President Xi Jinping picture cartoons. Ayan, binastos kasi ni Tariela itong presidente ng China. According to Global Times, China strongly condemns the malicious dissemination of false information concerning China and the wanton smearing of China's image by J. Tariela, a spokesperson of the Philippine Coast Guard, and has lagged strong protest with the Philippine side. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said on Monday is in response to the Global Times inquiry regarding Tariela's social media posts claiming why China remains to be bully. The inquiry also mentioned that on January 16, the Chinese embassy in the Philippines lagged a protest criticizing the relevant post for attacking and smearing Chinese leader, severely damaging China's political dignity and calling it a blatant political provocation that has crossed a red line. The embassy also expressed strong indignation to the Office of Philippine President, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine Coast Guard. Ayan mga kababayan. Ito po yan. Itong spokesperson ng China, galit na galit na kay Tariela kasi nga, yung picture po ni Xi Jinping pinapangit. Smearing of cartoons na yung dignity ng China parang natapakan. So galit na galit ngayon yung China kay Tariela. So ang gusto naman ni Hontiveros, tama lang daw yung ginawa ni Tariela. Kasi ang ginagawa naman ito mga kababayan, para bang naghahamon sila ng away, para kabang naghahamon ng pusa sa kasi tigre. Kinakanti mo yung tigre, paano pag inupakan ka, kinagat ka ng tigre na yan, sinong mapapahamak na yung mga Pilipino? Di ba mga kababayan, di ba dapat makipag-usap tayo ng maayos? Hindi bara-bara na statement, ay gagawin mo pang, di ba? Para kasing kayang-kaya mo yung China.
Ako hindi ko pinagtatanggol ang China, mga kababayan, na baka sabihin nyo, ikaw kasi, China man, pro-China. Anong pro-China? Kayo ang pro-China, hindi nyo maintindihan ang pro-China. Kunwari ka lang kayo, kunwari lang. Hindi ako maka-China pero hindi ako pumapabor kay Tariela. Kasi parang gusto niyang makidigma sa China eh. Yun ang ibig sabihin, makiusap ka. Makiusap ka ng maayos. Hindi yung parang nakikipag-away ka pa eh. Wala ka namang kakayanan. Di ba mga kababayan? O, ituloy pa natin ito. Kaya nga itong pasabog ni Marcoleta, napahiya sila eh. Napahiya itong si Risa Ontiveros dito eh. Hindi nakikipagkonsulta eh. Banat ng banat eh, hindi marunong eh. Palitan na yan si Tariela. Alaka. Grabe mga komento. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes,
Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President, ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. O ayan mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? Napahiya itong si Risa Hontiveros dito. Talagang hindi kasi maintindihan ni Risa Hontiveros yung sinasabi ni Marcoleta. Kailangang makipag-usap ka ng maayos. Hindi yung bara-bara na tila nakikipag-away ka. Parang ang kinakaaway mo ay ano lang, yung maliit lang na bansa. Buti sana kung Amerika ka. Buti sana kung ikaw yung the most powerful country. Pwede mong bulihin yung China. Pero hindi mahina tayong bansa. Tapos kakalabanin mo pa yung China. Hindi ako maka-China mga kababayan ha. Pumunta lang tayo sa argumento ni Marcoleta na kailangan pag ang maglalabas ka ng statement, lalong-lalo na pag foreign relationship, gaya ng hidwaan ng Amerika, Russia, diba? Sila kasi, mga makakapangyarihan sila. Kung China, babanatan mo, tapos papakita mo pa yung presidente ng China, pinapangit mo yung tsura. Anong gagawin nila? Hindi magagalit sila. Tapos magagalit kayo pag nagalit sila. Paano pag ginera tayo? Kaya ba natin sila? Yun ang gusto ni Marcoleta na palabasin. Kailangan pag magsasalita ka, maingat. Kasi hindi naman maliit na bansa ang ang China. Mamaya mapulbos lang tayo dito. Di pinahamak nyo ang buong bansang Pilipinas. Kaya itong si Tariela, hindi nag-iisip. Pati itong si Hontiveros. Pati yung mga sinasabi nila na basta DDS daw, pro-China, hindi po. Sinasabi lang ni Senador Marcoleta, maging maingat tayo sa pagsasalita, lalong-lalo na pag yung mga lalong-lalo na yung mga masisilan na issue sa West Philippine Sea. Hindi naman natin kayang lumaban. Tapos, makikipag-away ka sa kanila. Ang lapit-lapit lang ng bansa natin. Magpapasak lolo ko kay Donald Trump. Nako po. Akala mo, tutulungan tayo. Hindi po. Gagawin lang tayong battleground. Sige nga. Mga tangalista, bobolista, mag-comment kayo. Di ba mga kababayan? Kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring i-like, subscribe, i-share ang bidyong ito. Suportahan natin si Senador Marcoleta. Okay po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.